This is the day the Lord has made. Let us be glad and rejoice in it. Keep me safe, O God. You are my hope. Happy Easter! Blessed Monday morning. Blessed Monday morning. Today we are in the octave of Easter. We praise and thank you, dear God, for another day of life. We praise and thank you for the gift of love, the gift of family, of community, of belongingness, and the gift of today. It's been a while since I had my last episode. Masaya dahil tayo ay natapos na sa matagal nating pinaghandaan na Holy Week. Pasko ng pagkabuhay kahapon, sobrang saya natin. Una, dahil si Kristo ay nabuhay na muli. Sobrang saya natin kasi madaming mga families ang nag-gather together to celebrate Easter. Sobrang saya natin kasi yung dati walang alleluia, yung dati parang hindi maganda ang atmosphere sa simbahan, bawal ang joyful song. Ngayon, back to Osana, back to Alleluia, and ano ang gusto nating gunitain sa muling pagkabuhay ni Jesus, yung pag-asa. Katulad ng halaman na to na simbolo ng pag-asa, palagi kong sinasabi, this symbolizes hope. Bakit? Yes, may passion, may death, pero ang ending ng story is resurrection, di ba? Muling pagkabuhay. So ngayon, yun ang mananatili. Hindi mananatili ang crucifixion, hindi mananatili ang death. Parang kapag ka nagkwentuhan tayo, yes, pinag-usapan natin yung mga hindi magagandang nangyari. Yes, pinag-usapan natin ng mga problema. Pero ang ending ng kwento is, and they lived happily ever after. Yun ang mensahe ng Easter para sa akin. Ikaw, kapatid, kamusta ba ang Easter para sa iyo? Napakadaming problema, pero 'di ba, natapos na. Natapos na ang paghihirap ni Kristo kasi nabuhay na muli siya. Bakit ba mga babae ang unang nakatuklas at sa mga babae nang galing yung si Kristo ay nabuhay na muli? Parang noong panahon pa ni Jesus, may mga marites na, no? Meron ng mga chismosa. Well, yung mga babae kasi, sila yung, interesado sila sa mga kaganapan. Yung mga lalaki, di ba? Mostly indifferent sila, wala nga silang pakialam. Yung mga lalaki, parang masyado silang reserved. Pero sa totoo lang, in reality, mga chismoso din naman ang mga yan. Pero, hindi masyadong lantad. Hindi katulad nating mga kababaihan. Hindi tayo nahihiya. If we want to ask something, we ask. If we want to find out, we will find out. So, walang kibit-balikat, walang pagtatago. We are very transparent. Not that I'm bragging about our transparency, pero, di ba, si Mary Magdalene, di ba, siya yung unang nakatuklas na si Jesus ay nabuhay or nawawala siya doon sa libingan niya. I just remember yung mga instances, kumbaga, kapag may mga ganitong pangyayari, pagka babae ang nakatuklas, parang na-magnify na, talaga, kapag ganito pala. Pero pagka lalaki, okay, ganun lang, pero doesn't make any sense sa kanila. Pero yung babae, konting kibot, ayan ang reflection ko sa nangyari. May meaning, may reflection, may realization sa mga pangyayari. Yun bang, kaya ganito ang mga pangyayari kasi ganito, yung bang
Hindi ko na elaborate kasi kukulangin ng 5 o 3 minutes ko sa pagdadasal na ito. This is my reflection. Tayo, mga babae, oftentimes we talk too much. Sabi ng mga anak ko, "Mommy, you are so talkative." Pero in reality, ang pagsasalita natin should be with sense. I remember, kapag ka magsasalita lang tayo na babbling na wala namang kwenta, we'd rather not. Kasi irrelevant, Your Honor. Gusto natin pag nagsalita tayo, may kabuluhan. Kagaya ng pagpapahayag ng mga kababaihan nung unang panahon o nung panahon ni Jesus na siya ay nabuhay na muli, nawala siya doon sa tomb. Sinabi naman ni Jesus, di ba, na sabihin niyo sa kanila, puntahan niyo ang aking mga disipulo at sabihin niyo sa kanila na nawala ako doon sa libingan. Ikaw, kapatid, ano ang nasa puso mo? Kalungkutan pa ba? O resurrection din? Manalangin tayo. Lord God, we are sorry for our sins, either of commission or omission. Patawad po, Panginoon, sa mga bagay na nagawa naming hindi tama. Lord God, be with us always and in all ways. Marami po kaming hinihiling na kagalingan. Kami po ay may mga sakit. Panginoon, ikaw po ang aming healer. Yung mga napapadasal dahil sa sakit at yung mga nakikidasal sa amin, sa atin ngayon, right here, right now. Bless all of us, dear God. Stay with us, dear Jesus, because without you, we are nothing. Napakadami po ng aming kinakaharap na mga concerns at alam po namin, we entrust everything to you because you are our only God. All this we pray in Jesus' mighty name through the intercession of our Blessed Mama Mary. Nawa ang misteryo ng aming pananampalataya, ang ending na resurrection ay maramdaman sa aming buhay. All this we pray in your mighty name through the intercession of our Blessed Mama Mary. Amen. Blessed Monday once again. God bless us all.